Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa ating channel. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. Yung lahat ng pagsuporta po ninyo sa aking channel, sa ating channel. God bless you all. Pauna mensahe po ninyo, Three of Swords, Pisces, nasasaktan kayo. Merong sama ng loob, na-betray siguro kayo rito, no? Baka naloko kayo, napagsinungalingan kayo, na-cheat kayo, no? Parang along those lines, siguro, no? Talagang fresh pa ang pangyayaring ito kasi very recent na siguro to, dumudugo pa, no? Yung puso. At, maaaring mahal ninyo sa buhay kung sino man na may gawa nito, na nasaktan kayo ng todo. Maaring mahal ninyo to sa buhay kasi maaring you didn't expect na kayang gawin, kaya kayong saktan, no, ng mahal ninyo, kaya ganito na lang ang naging resulta, no? So maaring relationship ito, no? Baka merong betrayal nga rito, no? If this is from your person, maaari din naman na hindi. Maaari din naman na naloko kayo ng isang kaibigan, naloko kayo ng isang kapamilya, no? So maaaring ganoon. Kaya for sure, no, ano ninyo ito malapit sa puso ninyo nakagawa ng sama ng loob na to kasi malaki ang tama nito sa inyo. Kasi nga, syempre, mahal ninyo sa buhay. So, you didn't expect na pwede kang saktan. Diba? Ng taong ito. Ace of Wands, this is a new beginning energy. Ace is a new beginning. So, meron kayong sisimulang bagong chapter sa buhay ninyo rito. No? So, mas maganda dito muna kayo mag-focus. This is an opportunity na mabibigyan kayo ng baka pwede yung trabaho ito, no? Opportunity na pagkakakitaan, wherein maganda rin dito kasi magagamit din ninyo yung passion ninyo, may express ninyo yung passion ninyo dito sa oportunidad na to. So parang you are hitting two birds in one stone. Magkakatrabaho ka na, magkakapera ka na, may kikitain ka na, at the same time mai-enjoy mo din na ginagawa mo because you are going to do whatever it is that you love to do. We have Queen of Swords. Ayan. So, si Queen of Swords naman, this is about communication. Now, communication, clear communication, yung ganon. So, siguro ito yung kailangan ninyong gawin sa ngayon. No? Lalo-lalo na if this is related to this Three of Swords energy. Baka meron ng pag-uusap dito na magaganap between you and your person or between you and the kamag-anak or kaibigan, kung sino man, ano, nakapagdulot ng sama ng loob sa inyo. Maaaring meron na kayong nalalapit na pag-uusap na magaganap. And speak your truth. Pisces, sabihin ninyo ang totoo ninyong nararamdaman. Okay? What else? We have Nine of Pentacles. This is really beautiful energy, lalong-lalo na pagdating sa pera. No? Kasi ito na yung bunga ng inyong pagsisikap. This is the fruit of your labor that you are going to receive na sa ngayon. So, magiging maluwag ka na ngayon sa pera. Okay? Magiging prosperous and abundant na sa ngayon si Pisces. Kaya, congrats to that. Tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo for the week. We have action. Ayan, you need to take action. Baka merong opportunity na nakikita nyo na, alam nyo na nandiyan na yung opportunity na to, pero maaaring nagpapamamaya-maya ka na or pabukas na, yung gano'n, no? So, this is an invitation for you na wag na kayong magdalawang isip pa, wag na kayong mag-procrastinate, or wag na kayong magpa-delay pa, no? Mag-take action na kayo habang ang opportunity ay nandiyan. Okay? We have power. Ayan, you are reclaiming your power. Dito Pisces, no? You are reclaiming your power. Maaari kasi na baka yung person ninyo rito, no? Very controlling siguro ito sa'yo. At maaring siya yung nagdidikta sa'yo, siya yung nagsasabi sa'yo na kung ano yung gagawin mo, siya yung nagdidiskarte on how you're going to navigate your life. Maaring ganon, no? And you are reclaiming your power na.
sa ngayon, no? You are parang you will be independent na sa ngayon. Baka babawiin mo na ngayon ang inyong kapangyarihan and dahil dito siguro, no, nabisto siya no? Maaring nabisto mo na siya. Kaya yung kabaitan ninyo talagang siguro inabuso ng taong ito, pero ngayon na nasukol mo na siya. Kumbaga, ngayon wala na siyang masasabi. Hindi ka na niya makokontrol ngayon. Hindi ka na niya mapipigilan. You are reclaiming your personal power. What else? We have flexibility. Napakaswerte talaga ninyo din pagdating sa pera. With the flexibility energy, no? You are getting where you want to be in life, no? Kasi very flexible ka, very adaptable ka, you're not a whiner, you're not a complainer. So, nakakapag-adjust ka. Magaling kang mag-adjust to new environments, to new situations, no? Kaya magaling. Hindi ka napapagod dito, no? Hindi ka hindi ka nagrereklamo no? Yung gano'n. So, tinatanggap mo kung ano ang meron. And yung mga bamboo trees na to that resonates with abundance, no? And prosperity. Tapos meron tayong 9 of Pentacles. So definitely paparating talaga sa inyo, no? Ang prosperity and abundance. Kaya napakaganda ng maging sitwasyon ninyo, no? Yung energies ninyo, napakaganda link sa inyong kaperahang aspeto. So good luck sa iyo. We have open na yan. Be open. Okay? Be open. Feeling ko, related ito dito. Sa dalawa. Queen of Swords, Three of Swords, tapos ito yung open energy. Maging open ka, no? Sa kung ano man ang pwede, kung ano man ang maririnig mo, pakinggan mo. Kasi maaaring makakatulong din ito na maintindihan mo kung bakit nangyari ang mga nangyari, yung gano'n. At saka maging ka rin, authentic sa sarili mo. Express yourself, express your thoughts, your feelings, your emotions. Huwag mong isuppress kung ano nararamdaman mo. Huwag mong itago na kung ano man ang totoo mong iniisip, ano man ang totoo mong nararamdaman. Okay? Meditation, this is going to help you a lot na makapag-isip ka ng mabuti. Kasi pag nag-meditate ka, makakalma ka, no? Makakalma ka, magiging clear ang isip mo, no? Pagkatapos ng meditation, you will be feeling renewed, no? Maluwag ang isip, maluwag yung kumbaga walang clutter no sa isip ninyo, sa nararamdaman ninyo, magiging magaan ang pakiramdam ninyo, no? You will be feeling peaceful. Kaya magandang mag-meditate kayo, okay? What else? We have clarity. You're definitely getting the clarity that you need, no? Kasi nga, sa pangyayaring yan, no? Maraming tanong siguro sa isipan ninyo and malilinawan yan, no? Magkakaroon kayo ng clarity of mind. Kaya wag kayong mag-alala. So, as much as possible, try talaga na mag-reflect kayo, mag-meditate kayo, and para magkaroon kayo ng clarity of mind at mas maintindihan ninyo kung bakit nangyari ang mga nangyari, mas magiging magaan, ang pag-iisip ninyo rito. So, kuha tayo ng 3 trinkets. Tignan natin kung anong final messages ninyo. We have Owl. Ayan, this is about wisdom, no? So, you are a person of wisdom na Pisces. You have learned a lot of lessons in life. Ang dami mo nang alam sa buhay, ang dami mo nang natutunan, kaya gamitin nyo yun. Yung wisdom ninyo, use it, no, sa iyong sitwasyon sa ngayon. Maaaring ito na, no? Ito na yung pagkakataon wherein mai-apply mo na yung mga natutunan mo sa mga nakaraan mong experiences sa buhay. Kaya gamitin mo yon sa ngayon. Okay? What else? We have flower. So the flower is about strength, no? This is about your inner strength. Kaya magpakatatag ka. Okay? Wag kang sumuko even if may mga ganito kang sitwasyon. Wag mong sukuan 'yan, magpakatatag ka, no? At
you're getting the clarity of mind. So, eventually, marirealize mo din, no, na may mga pangyayari sa buhay natin na sadyang kailangang mangyari, no, in order for you to get to where you are now. No, lahat ng sitwasyon sa buhay natin may rason, lahat ng sitwasyon natin sa buhay may dahilan, may purpose, no? Kaya i-embrace mo lang kung ano ang meron, 'di ba? Always surrender, no, to the divine universe. Lahat ng sama ng loob ninyo, concerns ninyo sa buhay, even your dreams, no, anong plano ninyo sa buhay, surrender nyo lahat yan sa Panginoon. At kahit ano man ang yung pinagdadaanan, rest assured, no, that the divine universe, no, is going to support you, to help you. He will align the people, circumstances, resources na kakailanganin mo para makabangon ka sa inyong sitwasyon. That flower also signifies fresh start. That is also about new beginning. Kaya definitely you're going to start something fresh dito. Makakaahon ka din from that, and you will be able to start a new life, no? So what else? We have, nalaglag. Pero ano yun eh? Ito yun. Yung Eiffel Tower. So, baka ang iba sa inyo, Pisces, may balak magbiyahe, no? Baka may balak magbiyahe, or baka papunta na kayo sa pagta-travel ninyo ngayon. Maybe you're embarking on a travel, maaaring European countries, European country or country siguro ang pupuntahan ninyo for whatever reason. Baka pasyal yan, baka magtutour kayo, or baka trabaho, no? Baka nakakuha kayo ng overseas opportunity, and yung destination ninyo is baka sa Paris, di ba? Baka Paris, France ang destination ninyo. Pwede rin naman na hindi, no? It could be in any European country siguro ang pupuntahan ninyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.